Yo, Kirara, kumusta? Happy Sunday po. Unahan ko lang po kayo. Itong episode po natin ngayon ay re-upload po. Na-copyright kasi ako sa nagamit kong background music dito eh. Sayang naman kung hahayaan ko lang. Kaya inayos ko lang po muna. Sana nga okay na eh. Pero pwede nyo naman pong skip kung ayaw nyong ulitin. Lalo po sa mga nakapakinig na. Okay lang. Ganyan naman kayo eh. Gilang. Joke lang po. Pero sana mapagtiyagaan nyo po at ma-enjoy pa rin. Again, happy Sunday po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyo. Ingat po. Hello po, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Kit. Kung matatandaan niyo po at ng mga tagapakinig ninyo, ako po yung nagbahagi ng kwento tungkol sa mga panaginip ko, kung saan humahanap ako ng kasagutan sa lahat ng nangyayari sa akin. At sa awa naman po ng Panginoon, nawala naman na po lahat ng ganoong senaryo sa buhay ko. Hindi na ako dinalaw ng ganoong masasamang panaginip ulit. Anyway, may ibabahagi po ako sa inyong kwento. Kaso po, hindi ko ito personal na karanasan. Nais ko lamang din pong ipaabot sa channel ninyo upang kapulutan ng aral. Siguro po ay hindi ito nakakatakot dahil ang layunin po ng kwento na ito ay makapagbigay ng mensahe para sa mga kabataan na naliligaw ng landas. Maaari ko pong masabi na para itong tale of suspense na naglalaman din ng ilang mga aral. At isa pa po pala, rated SPG po ito. Opo, tama po kayo ng pagkabasa at pagkadinig. SPG, which is naglalaman ng mga lengguwahe, karahasan, sexual, horror at droga na maaaring hindi angkop sa mga nakababata. At kung may mga kabataang nakikinig ngayon, ay skip na lang po muna kayo. Kung gusto nyo pa rin pakinggan, listen at your own risk. Kasi may aral din po ito. Haba ng intro. Pero eto na nga po ang POV ng barkada ko. Simulan na po natin. Hello, Sir Kira. Gusto ko pong magpakilala sa inyo bilang alias Boogie. Opo, Boogie ang alias sa akin dahil na din sa pagkabuli ko. Simula elementary, sobrang sakit ko na sa ulo sa paaralan. Ipinapatawag ako lagi sa guidance office ng principal at mga magulang ng gustong kumausap sa akin dahil sinaktan ko ang mga anak nila. Taong office ako. Hindi na nga ako halos nakaka-attend ng maayos sa klase ko dahil na rin sa mga absent at cutting ko. At yun ngang palaging nasa guidance ako. Pero sa tuwing ginagawa ko ang mga kagaguhan ko noon, sobrang saya ko. Para bang hindi kumpleto ang araw ko hanggat hindi ako nakakagawa ng kabulastugan. Palagi ding pinapatawag ang mga magulang ko hanggang sa sila na din mismo ang sumuko sa akin. Palibasa kasi wala akong pakialam kung ano mang mangyari sa akin. Siyempre bata pa eh. Hindi pwedeng makulong at hindi rin takot mawala sa mundo. Wala pang kamuwang-muwang isip ko sa mga ganong bagay. Dahil na din nakafocus ang isip ko sa pangmamaltrato ng iba. Sir Kira, hindi ko alam kung bakit ko ito ikukwento sa inyo. Pero gusto ko pong makapagbigay aral at babala sa mga taong may ganitong gawain. Itigil nyo na ang mga yan. Dahil sa huli, tayo din ang talo. Noong nasa grade 6 ako, ay doon ako tumigil sa pag-aaral. Umabot po ako ng grade 6 dahil na rin sa tita ko na teacher at pakikiusap ng mga magulang ko na kahit matapos man lang daw ako ng elementarya. Maraming iwas sa akin.
Sabi ko nga, bully ako. Andyan yung gawain ko na mag-aabang ako sa gate ng mga estudyante at kukutongan ko. Andyan din yung manghihila ako ng buhok ng mga babae. Magdidikit ng bubblegum sa buhok. Mananakot na kukunin ko yung baon nila kapag hindi nila ginawa yung assignment ko. At ang pinakamatindi sigurong nagawa ko noon ay nung tinusok ko ng lapis yung kaklase ko sa braso. Dahil wala lang. Trip ko lang. Napakagago, no? Anyway, natapos ko ang elementarya nang wala akong natututunan. Cutting at puro kalokohan lang ang laman ng isip ko. Dito na unti-unti pang lumala ang kalagayan ko. Namatay ang papa ko nang 16 years old ako. At sumunod na rin ang aking ina pagkaraan lamang ng 1 taon dahil naman sa sakit. Doon ko parang naramdaman na malaya na ako. Wala nang hahadlang sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Gumagawa ako ng kalokohan para may makain sa isang araw. Wala akong stable na trabaho. Magnanakaw ako. Pera, pagkain, gamit na mamahalin, at kung ano-ano pa. Dito ko na din natutunan na pasukin ang mundo ng droga. Natuto akong kumitil ng buhay at naging basag ulo. Anong napala ko dito? Pera. Malaking pera. Naging runner ako ng droga sa lugar ko. Malalaking tao ang mga nakakaharap ko at perang malalaki ang nahahawakan ko. May isa akong barkada na nakita akong nagnanakaw ng pagkain noon sa tindahan, sa harap pa mismo ng bahay nila. Nakita niya lahat ng ginawa ko noong araw na yon at kinausap niya ako sa pagkakataon na yon. Bugi, ano na? Walang pinagbago ah. Ganyan ka pa rin? Napatingin ako sa kung sino yung nagsalita sa likuran ko. Si Dan. Kaklase ko nung elementary na mayaman talaga. Hatid sundo ng magulang niya. At siya din ang hindi ko magawa ng katarantaduhan noon. Oh, ano naman? Kailangan mo? Sagot ko. Mukhang hindi ka na umasenso ah. Sabi niya sabay tawa. Doon ko na hinugot ang patalim mula sa gilid ng shorts ko. At inambahan ko siya ng saksak. Ano bang pakialam mo? Pakialam mo sa buhay ko. Kung noon nakaligtas ka, ngayon siguro pwede na kitang patayin. At saka mayaman ka, di ba? Marami kang pera. Pwede kong iwan na lang yung bangkay mo dito pagkatapos ko sa'yo. Sagot ko ng pagalit. Teka. May alam akong trabaho para sa'yo. Malaki ang kitaan at madali lang din ang gagawin mo. Sabi niya pa sa akin. Napatigil ako saglit nang marinig ko yon. At ayun na nga, nirecruit niya ako bilang runner ng droga sa lugar namin. Tinanggap ko yon dahil na nga rin sa kailangan ko ng pera, pagkain sa araw-araw at ng maayos na matitirhan. Ginawa ko lahat ng yon dahil sa ginusto ko. Wala akong kinikilala sa lahat ng mga humahadlang sa akin. Sir Kira, dito ko natutunang kumitil ng buhay. Dito ako nasangkot sa malaking gulo. Pero ang nagpapagaan sa loob ko, pera. Pera lang talaga. Kasi kung wala kang pera, wala ka din namang kwenta. Nagtuloy-tuloy ang pagiging runner ko. Hanggang sa naging isa na rin ako sa mga humahawak nito. Natuto akong gumamit ng baril. Natuto rin akong magmaneho, magmanipula ng mga buyer, at natuto din akong mag-torture ng mga taong hadlang sa akin. Sa edad ko na 23, gumaan ang buhay ko. Ang laki ng ipinagbago ng buhay ko dahil sa pera. Pero hindi naging madali.
dahil lumiit ang mundo ko. Marami akong naging kalaban sa negosyo at dito na rin ako muntik mamatay. Sir Kira, sa mga susunod na ikukwento ko ay puro das na lahat ng ito. Inilagay ko sa palad ko ang karahasan. Pumapatay ako para lang magkapera, yumaman at mamuhay sa sarili kong mundo. Nagkaroon kami ng malaking transaksyon. Doon na kumalat ang dugo. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng grupo namin at ng grupo ng kabila. Nalagasan kami ng maraming tao. At sa kasamaang palad, doon din nawala si Dan. Pinilit kong makatakas. Kahit sobrang wala na akong pag-asa pang mabuhay. Puro tunog na lang ng malalakas na putok ng barel at sigawan ang naririnig ko noon. Doon ako parang nawala ng pakialam sa pera. Ang mahalaga sa akin noon, mabuhay ako. Sapo-sapo ko ang tama ko sa tagiliran habang unti-unting lumalakad ng paika-ika. Pipilay-pilay at may tumatagas na dugo mula sa sugat na nakuha ko sa tama ng barel. At sa pagkakaalala ko, dito ako nawala ng malay. Nagising na lang ako noon na may benda na sa tagiliran ko at may isang babae. Babae ang nagligtas sa akin ng panahon na yon. Nakita na lamang daw niya akong nakahandusay at naliligo sa sarili kong dugo. Minabuti niyang dalhin ako sa ospital at maipagamot. Hindi ko siya kilala. Pero hindi ko maipagkakailang maganda siya. Sa oras na yon, pinilit kong makatayo at makaalis agad. Hindi ako pwedeng magtagal. Pero pinigilan niya ako. Hindi pa raw ako pwedeng tumayo at maglakad. Sabi ko sa kanya, "Ano ba? Wala kang pakialam. Sino ka ba?" Tapos pinaalis ko siya sa harap ko. Pero sa halip ay inalalayan niya pa akong maglakad hanggang sa makalabas. Hindi ko na idedetalye, pero tumakas ako noon sa ospital. Naghotel ako gamit ang natitirang pera sa ATM card ko at doon ko na lang binalak na magpagaling. Sa hindi inaasahan, sinundan ako ng babaeng tumulong sa akin. Matagal niya rin akong inalalayan at pinagsilbihan hanggang sa gumaling ako. Tinanong ko sa kanya kung bakit niya ginagawa ito. Kailangan ko raw siya. Sabi ko, anong ibig niyang sabihin? Ang sagot niya, alam niya raw na kailangan kong magbago at hindi pa raw huli ang lahat para sa akin. Napamura na lang ako nun. Kako, ano bang pakialam niya sa akin? Doon ko siya ipinagtabuyan dahil hindi ko talaga alam kung anong balak niya at kung anong meron sa akin na habol niya. Unang beses yon na may taong gustong tumulong sa akin at nagmalasakit. Pero binaliwala ko yon. Dumaan pa ang maraming araw. Tuluyan na akong gumaling. Binala kong bumalik sa dati kong gawain. Pero dahil sa sinabi sa akin ng babaeng iyon, nakapag-isip-isip ako na meron pang panahon para magbago. Sa hindi ko inaasahan, ay muli kaming nagkita. Nagkaroon kami ng usapan na kami lang. Tinanong ko sa kanya kung bakit kailangan ko siya. Ipinakilala niya sa akin ang sarili niya. At siya pala ay ang babaeng matagal nang nagtatrabaho kay Dan. Pinili niya na lamang daw na umalis para magbagong buhay din. At nakita niya ako sa ganoong sitwasyon at gusto niya rin akong tulungan. Siya po si Stella. Hindi niya po tunay na pangalan yan. Tinulungan niya akong baguhin ang buhay ko. Nakilala ko ang Panginoon at unti-unti nang tinalikuran ang dati kong buhay. At sa kanya ko rin natutunang magmahal. Hindi ko rin alam talaga kung bakit hindi siya umalis sa tabi ko. Pero masasabi kong swerte para ng isang kagaya kong siraulo at walang kwentang tao.
ginamit ko ang natitira kong pera upang magsimula kasama siya. Wala na rin kasi siyang pamilya. Kinupkup lang din siya noon ni Dan para sumali at gumawa ng masama para sa sariling kapakanan ni Dan. Tumagal kami ni Stella. Maraming taon. At noong dumating ako sa edad na 28, marami nang nangyayari sa amin ni Stella. Ikukwento ko ang part na to dahil may kinalaman ito sa storya ng buhay ko. Gabi noon, dito na namin napagpasyahan ni Stella na gumawa ng pamilya, magbago at tuluyang magpakalayo-layo. Magkatabi kami noon sa higaan. Naglahad ako sa kanya ng saloobin ko mula nang makilala ko siya at nang pasukin ko ang buhay bilang runner. Kung ano ang buhay ko noon nung wala pa siya, hanggang sa dumating siya. Hinila niya ako palapit sa kanya. Hinalikan niya ako at hinubad ang suot kong damit. Lumapit ako sa kanya at ganoon din ang ginawa ko. Hinubaran ko siya at doon na namin naramdaman ang init ng isa't isa. Layunin naming makabuo ng isang pamilya. Isang masayang pamilya. Pero... Boji! Bigla naming narinig ang malakas na sigaw ng pangalan ko. May sumigaw mula sa labas at nasundan iyon ng mga putok ng barel. Pinaputokan ng bahay na tinitirhan namin. Mga kaaway. Isang kaaway mula sa aking nakaraan. Ang dahilan niya, gusto niya rin akong pagbayarin sa lahat ng ginawa ko noon. Kalaban ko siya sa negosyo, pati na rin sa babaeng meron ako ngayon. Gusto niyang makuha ang lahat ng meron ako. Patuloy lang ang pagpapaputok niya. Isang gabing hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa nawalan ako ng malay habang isinisigaw ang pangalan ni Stella. Yun na lang ang huli kong natatandaan nun bago nagdilim ang paningin ko. Nagising ako, pero wala na ang lahat sa akin. Wala na si Stella. Pinilit kong magbago, pero ito na ang kapalit ng lahat ng katarantaduhan ko sa buhay. Magmula pa man nung elementarya. Sinisingil na ako. Wala na ang taong minahal ko at tinulungan akong magbago. Nabuhay ako at piniling wag nang mag-asawa pa ulit. Sa huli, pinagsisisihan ko ang buhay na pinagdaanan ko noon. Nawala ang pamilya na pinangarap kong buuhin. Naglaho ang buhay na gusto kong mangyari kasama ng taong mahal ko. Dahil sa pagsisisi ko sa mga nangyari sa akin noon, eto ko ngayon, nagsisilbi sa Panginoon bilang isang pastor na piniling magbigay ng magagandang salita at subukang ituwid ang lahat ng pagkakamali ko at tulungan ang mga taong gustong magbago. Hindi pa huli ang lahat. Kung masama man ang tingin sa iyo ng tao at ang mismong sarili mo, may panahon pa para magbago. Kilalanin mo ang Panginoon. Magdasal ka. Isuko mo ang sarili mo sa Kanya. Magtiwala ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mahalin at pahalagahan mo ang mga taong nandyan pa para sa'yo. Tumutulong at nagpapahalaga sa'yo. Sa sobrang gulo ng buhay ko noon, eto ko ngayon. Binubuo muli ang sarili kasama ang nasa itaas. At masasabi ko na napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay natin. Hindi pa huli. Nandyan siya para tumulong. At sa huli nga, mananalo ka at ipapanalo ka niya.
Magulo ba ang kwento ko? Mabilis? Nakakabitin? Hindi ka panipaniwala? Oo, mabilis lang ito. Magulo. At higit sa lahat, hindi ka panipaniwala. Pero isa lang ang gusto kong iparating. Maniwala kang may Diyos. Maniwala ka sa Kanya. Magbabago ang buhay na meron ka ngayon. Mag-iingat po tayong lahat. God bless us all. Yun lang, Sir Kira. By the way, gawa na po ang kwento na to. Isinend lang sa akin. At direkta namang isinend sa'yo. Maraming salamat po ulit. Muli, Kit. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Toti, ang may akda ng misteryo sa kumbento. Bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa mga sumusubaybay at patuloy na nag-aabang sa kwento ng misteryo sa kumbento. Pero sa ngayon, narito muna po ako para ibahagi sa inyo ang kwento ng aking supervisor kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ma'am Ina. Siya ang supervisor ko ngayon sa trabaho, sa isang department store ng SM. Hindi ko na lang babanggitin kung anong branch. Mabait siya, ngunit kilala si Ma'am Ina bilang mahigpit sa mga standards ng store. Kaya naman halos lahat ay sumusunod sa kanya. Ngunit taglay pa rin ni Ma'am Ina ang pagiging kwela at palakwento sa mga bagay-bagay sa buhay niya, lalo na ang mga karanasan niyang kababalaghan. Narito po ang mga kwentong ibinahagi niya sa akin. Handa na ba kayo? Simulan na po natin. Nagbubuntis pa lamang si Ma'am Ina noon sa kanyang panganay na anak. At ang kasama lamang niya sa kanyang bahay ay ang kanya noong asawa. Mga bandang 8:00 ng gabi, naghahanda na raw si Ma'am Ina para sa pagtulog. Nang makarinig siya na may sumisinghot mula sa labas ng kanilang bahay. Ang bahay daw ni Ma'am Ina noon ay yari lamang sa pinagdikit-dikit na kawayan ng bawat dingding. At ang bubong naman nila ay yari sa mga pinagtagpi-tagping mga lumang yero. Kaya naman anumang ingay o kaluskos ang galing sa labas ay rinig na rinig nila sa loob. Pinakinggan daw yon na maigi ni Ma'am kung tama ba yung nadidinig niya. At hindi nga siya nagkamali. Pagsinghot nga yung naririnig niya sa labas ng kanilang bahay. Sa kabilang bahagi mismo ito ng pader kung saan nakadikit si Ma'am Ina. Sinubukan daw ni Ma'am Ina na silipin kung ano yung sumisinghot sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya mula sa isang maliit na siwang sa pagitan ng kawayan na haligi nila. At nakita niya raw na may isang malaking baka ang nakadikit ang nguso malapit sa siwang na yon, habang sumisinghot-singhot na parabang hinahanap ang amoy. Imposible pong may baka sa lugar nila, Ma'am, dahil ang kanilang bahay ay nasa kalagitnaan ng isang malawak na tubuhan at maisan, at wala silang kahit na sinong kapitbahay. Dahil sila ang kauna-unahang bahay sa lugar na yon noong panahon na yon. At isa pa, wala silang alagang baka. Kaya ganun na lamang ang gulat ni Ma'am Ina nang makita niya ang bakang yun sa siwang. Tumayo si Ma'am Ina at tinawag ang kanyang asawa. Sinabi niyang may baka sa labas ng bahay nila at ipinakuha niya rito ang itak. Kasabay raw nito ang pagsakit at pagtigas ng tiyan ni Ma'am. Daglian din namang lumapit ang asawa niya na mayroon ng dalang itak. Itinulak niya ang habing ng bintana at tumambad nga sa kanila
ang isang napakalaking baka na kulay itim at meron daw itong pulang mga mata. At dahil sa nakita, ay tila nabahagang buntot ng asawa ni Ma'am. At imbis na takutin ang nilalang, ay para daw itong bakla na ibinato yung itak sa labas. Dahil doon, tila ba nagalit ang baka. Humiyaw ito ng pagkalakas-takas. Napaiktad ang mag-asawa. Pinaghahampas ni Ma'am ang kanyang mister dahil sa inis. Ikaw na po ang ina ka. Apakaduwag mo. Bakit mo ibinato yung itak sa labas? Tarantado ka. Bulyaw ni Ma'am sa asawa niya habang pinag-ahampas ito. Kumuha ng panibagong itak si Ma'am Ina. Pagkatapos ay sumugod palabas ng bahay. Tinungo niya ang kinaroroonan ng umano'y baka. At dinatnan niya nga ito roon. At tila ba nakatindig na susugurin siya. Pero hindi nagpatinag si Ma'am. Pinagmumura niya ang baka habang idinuduro ito ng hawak niyang itak. Tangina ka? Lumayas ka rito! Gagawin kitang pares, gago ka! Yang bituka mo? Gagawin kong papaitan yan pag hindi kita natansya! Ano? Tangina ka! Galit na pagmumura ni Ma'am sa baka. Tapos ay bigla daw itong nag-anyong aso. Sabay takbo palayo. Nananakit man daw ang tiyan niya noon, ay ganoon pa rin yung eksenang ginawa niya. Dahil nga nabahagang buntot ng asawa niya. Muli na siyang pumasok sa bahay pagkatapos noon. Pagkatapos ay nagsaboy siya ng asin sa lahat ng parte ng bahay nila, mapaloob man at labas. At mula naman ng gabing yon, ay nagkaroon na sila ng kapayapaan. Noon daw pong kolehiyo pa lang si Ma'am Ina, maliit lang ang naging mundo niya. Meaning, aral at bahay lang siya noon. Kaya naman wala siyang panahon sa ibang bagay na makapagpapalibang sa sarili niya o ang magbulakbol. Hanggang sa mapunta daw sa punto na sobra na siya sa pagkasubsob sa pag-aaral, lalo na't malapit na ang kanilang funneling. Merong isang kaklase niya na madalas na nakakapansin ng pagiging subsob niya sa pag-aaral. Inalok daw siya nito ng isang tableta ng gamot. Walang nakasulat na brand dito o kahit na generic name man lang. Sabi lang daw noong nagbigay sa kanya nito ay epektibo raw ito para hindi siya agad-agad na makatulog, lalo na't may hinahabol siyang review. Wala nang tanong-tanong daw itong tinanggap ni Ma'am Ina. Kinagabihan nga noon ay ininom niya ang tableta na yon. Wala naman daw siyang naramdamang kakaiba nung una. Pero lumipas ang halos 14 na oras ay hindi pa rin daw siya tinatablan ng antok. Napatunayan niyang legit yung gamot na yon. Kaya naman sinamantala niya ito at dinire-diretso niya ang pagre-review at pag-aaral. Hanggang sa mapansin ni Ma'am Ina na parang mas humahaba pa ang oras na hindi siya dinadatnan ng antok. Kahit anong subok niyang paguri ng sarili niya, ay walang talab. Gising pa rin ang buong pagkatao ni Ma'am. Isang hapon daw, 1.5 araw matapos ang pag-inom niya ng gamot. Kakatapos lang niyang magluto ng merienda nun. Nagsimula na siyang mag-review ulit. Habang nagsusulat daw siya, may narinig siya na parang may naglalakad mula sa unang palapag ng bahay nila. Bale, ang bahay daw po nila noon ay na-renovate na. Nadugtungan na ito ng second floor. At sa second floor ay mayroong 3 kwarto. Mula sa landing ng hagdan, ang unang kwarto ay sa kanyang mga magulang. Ang katapat ng kwarto naman na to ay ang kwarto ng hipag at kapatid niya. At sa dulong kwarto naman ay yung sa kanya. Naroon lang siya sa kwarto niya nung hapon na yon, habang bukas ang pinto nito. Tapos, rinig na rinig daw niya
ang mga hakbang na yun na umi-echo pa sa buong bahay nila. Parang nakasuot daw ito ng matigas na sapin sa paa. Nung una hindi niya lang ito pinapansin. Kasi iniisip niya na baka yung hipag niya lang ito. Mahilig daw kasi itong maglinis at mag-ayos-ayos sa baba ng bahay nila. Pero tumagal daw yun ng halos kalahating oras at waring ang mga yabag ay parang nagiging tunog na ng pangaasar. Yun bang parang sinasadyang iparinig sa kanya? Napatingin daw siya sa gawin ng hagdan dahil tanaw daw ito mula sa kwarto niya. Narinig niya na yung paghakbang ay paakyat na ng second floor. Bale yung hagdan daw nila ay nasa 10 hanggang 12 hakbang bago makarating sa landing. Pero laking pagtataka daw niya na higit 12 hakbang na raw yung nagagawa ng yumayabag ay wala pa rin siyang nakikitang taong lumalabas mula sa hagdan. Kinilabutan na raw nun si Ma'am. Napapalunok na siya habang patuloy niyang naririnig yung mga hakbang sa hagdan. Nakatitig siya sa may gawin ng landing. Pagkurap daw niya ay agad na tumambad sa kanya ang isang figura ng lalaking itim na itim. Hindi malinaw ang itsura nito kasi parang usok lang daw. Pero ramdam niya na nakatingin ito sa kanya at pakiramdam daw niya ay nakikipagtitigan ito sa kanya. Natuod siya sa kinauupuan niya. Naghahabol siya ng hininga. Hindi siya makasigaw dahil sa matinding pagkasindak. Hindi niya raw mawari kung totoo ba yung nakikita niya noong mga sandaling yun o epekto lang ito ng uri ng droga na napainom sa kanya noon. Si Ma'am Ina po ay hindi nakakakita, ngunit meron siyang malakas na pakiramdam. Kahit hindi niya nakikita, alam niya kung anong klaseng entity ang nasa paligid niya. Tulad ng mga nangyayari sa office sa loob ng stockroom namin. Sa trabaho kasi namin, pag pumasok ka sa entrada ng stockroom, sa kanan mo, may makikita kang pinto papasok sa office ng department store. Doon sa office, kapag may ginagawang paperwork si Ma'am, inaabot siya madalas doon maghapon. May isang pagkakataon daw na gumagawa siya ng top 80 sales namin. Then habang ipiniprint niya na yung mga kopya, nagulat daw siya kasi bigla na lang may huminga sa kaliwang tenga niya. Para daw hininga ng bata. Paglingon daw niya, wala naman siyang katabi. Nung mga oras na yun daw, inaantok siya at gustong-gusto niyang matulog. Sumunod ay nag-ayos daw siya sa stockroom, sa may linen area. Nandoon siya sa mga part ng mga unan at comforter. Habang nire-refold niya daw yung mga comforter at bedsheets, ginapangan daw siya ng kilabot nang makaramdam siya ng lamig sa batok, pababa sa balikat at braso niya. Hindi daw siya makagalaw kasi pakiramdam niya may nakadantay daw na kung anong entity sa likod niya. Halos kalahating minuto daw siyang natigilan ng oras na yon. Nagsimula daw siyang magdasal ng tahimik. Narinig at naramdaman niya sa batok niya yung hininga ng batang yon na mas lalong nagpakilabot kay Ma'am Ina. Noong nakabuelo na daw siya, nanakbo na siya palabas ng selling area at agad niya yung ikinuwento sa amin. Ito naman yung huling na ikwento sa akin ni Ma'am. Sa panahong kasalukuyan, tila ba napatunayan daw ni Ma'am Ina na may kakayahan siyang makakita ng mga bagay. Mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. At nito nga, nagsimula siyang managinip na para daw bang nakapaglalakbay siya sa kabilang buhay.
Nananaginip daw siya ng ganito. Nasa isang lugar daw siya na maliwanag. Ang lupa ay para daw bang yari sa bubog, na kulay matingkad na asul at maputlang batik-batik. May mga bahay na halos magkakadikit. Kada bahay ay may mga palamuting halaman at makikita sa paligid ang mga taong naglalakad sa iba't ibang direksyon. Pero napansin daw ni Ma'am Ina na parang walang reaksyon ng mga mukha nila. Blanko. Madidinig din sa buong lugar ang mahinahong tugtog ng violin, organ at trumpeta na para bang may speaker na nakakabit sa bawat street ng lugar. Habang naglalakad din daw siya at nililibot ang magandang lugar, nakita daw niya ang kanyang Tia Flor. Nagtaka daw ang kanyang Tia Flor. Tinawag siya nito at nagtanong, bakit daw siya nandoon? Tia, hindi ko rin po alam kung bakit ako nandito eh. Ano po bang lugar ito? Sino po sila? At bakit may patugtog? Ang taray ha? Namamanghang ngunit nagtatakang tanong ni Ma'am sa kanyang tiya. Anak, Ina, anak bumalik ka na. Hindi ka dapat nandito. Nandito ka sa lugar na hindi para sa mga buhay. Tugon daw ni Tia Flor niya. Subalit hindi raw alam ni Ma'am kung saan ang daan pa uwi, kaya naman tinanong niya ang kanyang tita. Hindi na raw ito tumugon. Itinuro lang nito sa kanya ang isang napakataas na hagdan mula sa hindi kalayuan. Napatigalgal daw siya kasi ubod daw ng layo at napakataas daw ng dulo ng hagdan na yon. Isang hagdan na yari sa napakakinang na ginto. At nakita niya na mayroon itong napakalaking gate sa dulo. Pagkataas-taas daw ng hagdan na yon. Noong lingunin niya ulit ang kanyang kausap na si Tia Flor, ay wala na ito doon. By the way mga kapatid, may 10 taon na raw na patay ang Tia Flor niya noong mga panahon na yon. Nagsimula daw siyang maglakad patungo sa itinurong hagdan. Naobserbahan daw niya sa paligid ang mga taong naglalakad. Lahat sila ay mga nakaputi at ang ilan sa kanila ay may kausap na mga mukhang tao rin, pero may mga pakpak at kakaiba daw ang mga suot nila. Noong nandoon na raw siya sa paanan ng mahabang hagdan, napakamot daw siya ng ulo. Sabi niya, ano ba naman to? Ang haba-haba naman at ang layo. Kailangan ko ba talagang akyatin to? Pero wala naman siyang choice kundi tunguhin ang naturang hagdan na yon. Siguro daw ay may 20 minuto na siyang umaakyat noon. At sa tingin daw niya, ay parang hindi nagbabago ang layo at haba ng hagdan na inaakyat niya. Noon namang lumingon siya sa pinanggalingan niya, ay nakita niyang medyo malayo-layo na ang naaakyat niya. Pero nang lumingon siya pabalik sa harap niya, nagulat siya kasi nasa harapan niya na ang isang higanting gate na yari sa ginto. Napakagara at napakaganda daw ng pagkakagawa dito. Ilang sandali lang, may narinig siyang tinig na nagsalita. Anak, pasok ka. Nagtataka man daw, ay naglakad siya papalapit sa higanting gate na yon. Habang papalapit siya, unti-unti itong bumubukas na parabang binubuksan talaga para sa kanya. Pagpasok niya, ay nakita niya naman ang isang napakalaki at napakatangkad na lalaki. Nakasuot daw ito ng mahabang roba. Puting-puti ang buhok at ang balbas ay napakahaba rin na halos sumayad na raw sa paa nito. Ang naturang higanteng matanda ay may hawak na baston na halos kasing laki rin niya. At sa kabilang kamay naman nito ay isang pagkalaki-laking libro na halos kasing laki rin daw ng matanda.
pero hawak-hawak niya lang ito sa iisang kamay. Napansin din daw niya na may nakasabit sa bewang nito. 2 susi, isang yari sa pilak at isa naman ay sa ginto. Hindi daw nakaramdam ng takot nun si Ma'am Ina, pero punong-puno siya ng pagtataka. Magtatanong pa sana siya nang maunahan na siyang magtanong ng matandang higante. Anak, anong ginagawa mo dito? Sumagot naman agad si Ma'am Ina. Hindi ko rin po alam kung paano kong naparine. Pero sabi ho ng tiyahin ko, umakyat daw po ako dito sa hagdan sa likod ng gate. Sandaling natahimik yung higanteng matanda. Tila ba may kung anong hinahanap sa librong kanyang hawak-hawak. Maya-maya ay nagsalita ito. Ina. Tawag nito sa buong pangalan ni Ma'am. Nagtaka si Ma'am at sinabing, "Aba, paano niyo po nalaman ang buong pangalan ko? Ang galing niyo naman po." Sumagot ang matandang higante. Hindi mo pa oras, anak. Kailangan mo nang bumalik sa lalong madaling panahon. Kung hindi ay mahihirapan ka nang makabalik. Paano po ba ako makakabalik? Tanong muli ni Ma'am Ina sa sinabi ng matanda. Tumuro ang higanteng matanda sa hindi kalayuan. Nilingon naman ito ni Ma'am at nakita niya ang 2 daan. Isang daan na madilim at isang daan na parang may namumuong bagyo at ginuguhitan ng matatalim na kidlat. Napaisip si Ma'am Ina kung doon daw ba siya pupunta sa daan na may namumuong sama ng panahon. Baka daw mapahamak siya at baka tamaan siya ng kidlat. Kapag naman daw doon sa daang madilim lang, baka kung saan naman siya mapunta. Pero mabilis naman siyang nakapag-isip. Pinili niya ang madilim na daan. Habang tinatahak niya ang daan na yon, ay nakatanaw din siya sa liwanag sa di kalayuan. Nang makalabas siya sa madilim na bahagi ng daan, tumambad sa kanya ang isang napakalawak na karagatan. Karagatan na parabang walang kabilang dulo, walang katapusan. Kinuwestiyon ito ni Ma'am at sinabi na, "Grabe naman po. Paano naman po ako makakatawid? Wala naman pong bangka dyan." Walang tumugon sa sinabi ni Ma'am. Kaya nagkibit balikat na lamang ito at unti-unting lumapit sa dalampasigan ng malawak na karagatan. Nang sumayad na raw ang kanyang mga paa sa dalampasigan, ay nagulat ito dahil nahawi daw ang tubig ng dagat at may lumabas na isang manipis na kalsada. Isang kalsadang kasing nipis lamang ng kanyang talampakan. At ang taas nito mula sa tubig ay isang dangkal. Pagkatapos ay minagsalita ang boses ng higanteng matanda. Kailangan mong tawirin ang napakakipot na daan na iyan. Kapag ikaw ay nahulog, hindi ka na makakabalik magpakailanman. Nang lingunin naman daw ni Ma'am Ina ang kinaroroonan ng higanteng matanda, ay wala ito roon. At pagbalik niya ng tingin, ay tila ba nasa gitna na agad siya ng malawak na karagatan. Kaya naman wala na siyang nagawa, kundi ang maglakad na lang ng diretsyo at huwag mahulog sa dagat. Nang ituloy niya na ang paglalakad, ang malawak na dagat ng tubig ay naging malawak na dagat ng ulap na nagsisimula ng umitim na para bang may namumuong sama ng panahon. Isa-isang may naglabasang mga kamay mula sa karagatan ng ulap na yon. Mga kamay na para bang inaabot ang mga paa ni Ma'am Ina. Unti-unti din siyang nakakarinig ng mga pag-iyak, mga pagpalahaw, paghingi ng tulong, pagsigaw ng paghihirap. Nadidinig niya ang mga dumadaing at umiiyak.
Nasasaktan kami. Huwag mo kami. Tulong! Huwag mo kami. Tulong! Tulong! Patawarin mo kami. Ayaw na namin. Tulong! Ayaw na namin. Patawarin mo kami. Hirapan na kami. Nasasaktan na po kami. Tulong! Maawa ka sa amin. Tulong! Huwag mo kami. Patawarin mo kami. Nahihirapan na kami. Tulong! Tulong! Mga ganyan daw yung nadidinig niya, na sabay-sabay na binibigkas ng mga tao na para bang pinarurusahan. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari habang siya naglalakad sa makipot na daan na yon. May mga kamay doon na halos maabot na ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya nahahawakan. Habang nangyayari iyon, sinabi ni Ma'am Ina, "Ay, huwag niyo po akong kapitan. Baka mahulog ako. Hindi na ako makakabalik. Hindi ko rin po kayo matutulungan kasi ang dami niyo." Pagkasabi daw noon ni Ma'am Ina, ay nakarinig siya ng napakalakas na pagsabog mula sa hindi kalayuan, sa gitna ng karagatan ng ulap na yon. Sa pagsabog na yon, ang dating karagatan ng ulap ay unti-unting naging karagatan ng apoy. Lumalagablab na dagat-dagatang apoy. Lalong lumakas ang mga sigawan ng pagdaing. Pagdaing ng mga taong nakalubog sa dagat ng apoy. Lalo na nang may lumabas na isang higanteng upuan na tila ba isang trono. Isang trono na may nakaupong isang higanteng nilalang na may maitim na mamula-mulang kulay ng balat. Kulay dilaw ang kulay ng mga mata nito. Meron itong napakahabang mga sungay. At meron siyang hawak na isang napakalaking tinidor. Habang umaangat sa karagatan ng apoy ang trono, ay nadidinig niya ang nakakapangilabot na pagtawa nito. Napakalagong boses, dahilan upang mayanig ang paligid habang ito ay tumatawa. Napatigil sa paglalakad si Ma'am Ina. Nakaramdam siya ng matinding takot at kamuntikan pa raw siyang mahulog. Ang kalangitan sa lugar na yon ay biglang naging itim at parang umuulan ng bolang apoy, ngunit hindi siya tinatamaan nito. Natatakot man, ay itinuloy niya ang paglalakad. Iningatang hindi mahulog kahit nag-aalangan sa mga kamay na gustong abutin ang kanyang mga paa. Hindi nagtagal, ay bigla raw tinamaan ng matalim na kidlat ang mismong harapan niya, na halos mabulag daw siya sa sobrang liwanag at lakas nito. Nang imulat ni Ma'am Ina ang kanyang mga mata, ay nasa isang magandang lugar na siya. Puro puno na merong matitingkad na kulay berdeng mga dahon. Isang malawak na kalupaan na nababalot din ng mga luntiang damo. Nang makatayo daw siya, ay may isang boses ang nagsalita. Isang boses na napakalamyos at kalmado ang nagsabi ng, "Anak, bangon.